or purpose or of evasion, and that I take this pledge without mental reservation or purpose of evasion. So help me God. So help me God. Plan B ng mga Duterte mukhang inilatag na. Aarangkada na ba ho ito hanggang 2028 presidential election? Aba, naloko na. Mukhang nasurpresa ang mga kalaban ng mga Duterte. Mayor Basti Duterte, itinalagang bagong pangulo ng PDP Laban. Ako, magandang development mga kabisdak. Panigurado, preparasyon na po ito para sa presidential election 2028. Mukhang sisiguraduhin po talaga nila ng mga Duterte at PDP na makuha po ang presidency sa 2028 upang maparusahan itong mga tuta ni Bangag kasama si Bangag. Aray ko diha. Speaking of Bangag, ito, Montulpok, mukhang natauhan na ang hinayupak. Ayan, sa mahabang panahon ng panunungkulan ni Bangag, umabot ng 4 na taon, ngayon lang nasabi ni Tulpok na mahinang leader si IWM. Uy, Montulpok, anak ng kamote, mukhang hindi nakuha ang kanyang gusto sa gobyernong Marcos, kaya bumalikwas na ang hinayupak. Dati puring-puri si BBM, no? Tapos panabanat sa mga Duterte, pero ngayon ang ending, galit na naman kay Bangag. Hindi nakakuha ng posisyon eh. Mas nakaposisyon pa si Mike Obi kaysa kanya. Mirese. Magandang tanghali po sa ating lahat. Palike po muna, pa-share, pa-subscribe. At pakipindot ang inyong mga notification para lagi po kayong updated sa ating mga video. Kasi nga yung iba sinasabi, hindi daw sila na-notify. Pindutin nyo po muli yung notification bell para ma-notify po kayo at pakishare din po. At Bisdak Historiador, huwag po ninyong kalimutan, pangalawang YouTube channel ko po yan, reserve channel lang po natin yan. Okay, pag-usapan po natin itong nangyayari kagahapon sa PDP Laban na nagulat po no ang maraming mga kritiko ng mga Duterte no. Kasi nanumpa na ho si Mayor Basti Duterte sa pagka PDP Laban President at sa mga hindi nakakaalam, ang chairman po ng PDP ay si former President Rodrigo Roa Duterte. So malamang 100% ito ay may basbas po ito galing kay Tatay Digong. So mukhang ito na nga ho, inilatag na ang mga plano ng mga Duterte kasi nga ho, ang Kongreso ngayon, Senado, gobyernong Marcos, ay desidido po talaga sila na impeach si Vice President Inday Sara Duterte. Kaya naman siguro nag-iisip, ano ba ang gagawin natin? Kasi pera naman ang pinapagalaw ng gobyernong Marcos, lalo na ho crisis ngayon sa ekonomiya, nakalikom po ito ng bilyon-bilyong salapi na naman galing sa kaban ng bayan dahil nagdeklara ng state of emergency. So bilyon-bilyon po yung inilabas na pondo ng gobyernong nakatabingi ang panga, so may pambusal. Pero bago po natin panoorin ang panunumpa ng bagong president ng PDP Laban, kasama po ako, miyembro rin po ako ng PDP Laban, na si Mayor Basti. Pakinggan po muna natin ang isang magandang komento ng napakagaling na abogado patungkol po dito sa impeachment laban kay Vice President Inday Sara Duterte. Marami po siyang nakikitang butas, no, itong abogadong ito, si Attorney J.V. Hindo. Bago natin pag-usapan si Mayor Basti. Ito, pakinggan po natin. Dito po sa nagiging kumbaga parang rason na sinusunod lang nila yung rules nila, no, impeachment rules of procedure po nila diyan sa Kamara. Saan po magbabase po ito, sir? Alam natin may kapangyarihan sila, pero still dapat pa rin na nakasandal ito sa ating existing na mga batas at konstitusyon. Tama po ba? Tama. Ang pinakamataas na batas ay ang konstitusyon. So, although may rule-making power ang House, kasi nakabase rin sila sa konstitusyon, yung kanilang kapangyarihan, na nagsasabi the House has the exclusive power to initiate impeachment. Under ito sa Article 11, Section 3, dapat yung kanilang ginawang House rules and subsequent actions must all comply with the Constitution. So, yung nakikita natin ng mga arguments in social media na nagsasabi na in order ng Supreme Court na bigyan ng due process yung respondent o si VP Sara, yan yung hinihilaw ni VP Sara. Bakit ngayon, gusto na nilang bigyan ng due process at pinapasagot at magkakaroon sila ng mini-trial, bakit raw kinukontra na naman ni VP Sara at ng mga abogado na katulad ni Atty. Torion, Atty. Hinlo, Atty. Vic Rodriguez, Atty. Ginny Bondok. No? So, yung sagot dyan is this. Yung tinatawag nating due process na question dati na hindi na nasabi ng Korte Suprema, hindi na nabigyan ng pagkakataon si VP Sara ng due process, dahil nagdesisyon based on a one-third vote kaagad, ang House of Representatives, nagbotohan sila kaagad. At may challenge pa nga ito na, basta ba yan? Na ang records, nabigyan nyo ba ng kopya si VP Sara bago nyo to inakyat sa Senado? Binigyan nyo ba ng pagkakataon na sagutin ni VP Sara yung inakyat nyo na impeachment complaint sa Senado? Inalit sa Suprema, bago nyo iakyat sa Senado, bigyan nyo ng due process. So what does it mean na bigyan ng due process? Bigyan ng pagkakataon na sagutin ni VP Sara, ma-inform siya ano yung complaint sa kanya. Now, isa yan sa ground na bakit nanalo si VP Sara. No? Last year yan. Sa ngayon,
binigyan ng pagkakataon si VP Sara na sagutin. No? Yung House, kasi merong impeachment complaint initiated by private individuals. For example, this was elevated, no, to the Committee on Justice of the House of Representatives. At yung Committee on Justice, pinasagot si VP Sara. Sinagot niya naman. Ito yung sagot ko. Dapat it ends there. Due process has been accomplished kasi sinagot na ni VP Sara. And VP Sara also has the option to make a general answer and not to proceed with particular answers because karapatan ng isang respondent na invade ang kanyang diretso ng harapin yung inaakusa sa kanya at this stage, preliminary stage, no, prior to a trial. Tuloy lang natin ng konti para maintindihan natin. So, i-determine lang ng House of Representatives kung substantial in form and substance yung complaint at kung nabigyan ng pagkakataon si VP Sara na sumagot at sa tingin nila substantial may compliance of substance. Trabaho ng House of Representatives is to endorse it to the Senate for trial. Kung sa tingin nila merong compliance on the issue of substance, yung complaint, walang karapatan ang House to conduct a mini trial because even if it is called mini, na sasabihin nila, magsasabtina sila, magtatanong sila, at hindi maka-cross-examine yung respondent, at gusto nila, baka makahanap sila ng bagong mga ebidensya, the Constitution provides that the Senate has the sole power to try and decide the case. So, nakalagay, to try and decide the case. So, even if you call it a mini trial or iiba mong pangalan, pero actually, gumagawa ka na ng trial, you are now violating the Philippine Constitution. Tama ka dyan, Atty. JV Henlo. Ito po yung pilit po na pinuporso ng Committee on Justice at galing rin naman sa kanila yung salitang mini trial. Nung napuna na po ng kampo ni Vice President Inday Sara, sinabi na ho nila, binago na po nila yung mini trial, hindi daw mini trial ho ito. Pero yun na nga po, trial na po yan kasi nagtatawag po ng mga witness, nagsumpina ng mga dokumento, yan ay mini trial. Ang problema po sa mini trial nila, yung kampo ni Vice President Inday Sara, mga abogado, hindi pwedeng mag-cross-examine. Dahil sila lang po ang pwedeng magtanong, maghimay-himay ng mga ebidensya, sinusumpina nila. Pero yung ginagawa nila ngayon ay dapat ang gagawa dyan ay ang impeachment court ng Senado. Kaya ito ay grave abuse of discretion na. Paglabag na po ito sa konstitusyon na ang sinabi nga ho ng konstitusyon, ang tanging makapagsumpina at ang tanging gawa ng trial patungkol po sa nirereklamong impeachment officer ay ang impeachment court ng Senado na po dyan. Napakasimple. Tuloy po, Atty. Henlo. Yung requirement of due process was already complied when pinasagot mo si VP Sara at depende na yan kay VP Sara kung sasagutin niya o hindi. Now, it is our position sa kami na petitioner na nag-challenge sa ginagawa ng House na you cannot go outside or beyond the complaints filed by the private individuals. Now, kung gusto nyo na mag-file o mag-investiga ng panibagong complaint, mag-antay kayo ng isa pang taon ulit. 1 year parol. Kasi na i-file yung complaint at nag-declare na kayo nga Sufficient. may compliance sa substance and form. So hindi nyo masabi na, oops, kulang ito, gusto naming dagdagan. You have to wait for another year before you can do that because you can only file one impeachment complaint per year. At nakapasok na itong mga na-file. No? So I think it's number 3 and 4 complaint, no, for the second batch. So yung idea naman ng mga subpoena na yan, only a court can challenge the Data Privacy Act. Only a court can challenge the Bank Secrecy Law. Only a court can challenge the Foreign Currency Deposit Act. Without a court issuing a subpoena, walang karapatan ang piskalya na siyang ginaganap na function ng House. Only the Senate can do that. Because it's the Senate, according to the Constitution, is the sole power na makatry and decide the case. So, the actions of the House, especially the House Committee on Justice, issuing subpoenas, to my mind, and to the mind also of Atty. Toyon, unconstitutional yan. Dahil it's a function outside the authority, given by the Constitution, to the House. What for example, si Boyeng, sabi ni Boyeng, bibigyan nila po yung salin ni Vice President Inday Sara. At saka yung kuha, sinugpina rin po ng komite. At I think may mga bangko pa yata, sinugpina. At kung ano-ano pa pinasumpina nila, pati yung sa yung dokumento di umano sa confidential funds. What if ibigay? So ano ang mangyayari diyan? So lalabag ang mga departamentong iyan sa konstitusyon na ang tanging makapagsumpina lamang diyan ay korte. So lahat itong mga to, kung makipagkunayban sa Committee on Justice, lahat ito ay papakulong at paparusahan. Ganun po ang mangyayari kasi nga nilabag na ho nila ang saligang batas. Kaso nga lang, ang problema, under Marcos admin, bendalo. Talagang binabali po nila yung batas at sila po yung batas, yung mga
ini-implement nila ngayon, wala na sa batas. Kaya nga nagkalit-silitsi ang Pilipinas, bagsak ekonomiya, sandamakmak na crisis, kasi nga hindi na nila pinagbabasihan ang ating konstitusyon. May sarili na silang batas. Tingnan mo, anong purpose nila dito? Bakit pinupurso po nila ng todo yung impeachment labang kay Inday Sara? Maliwanag naman ho. Isa lang yung rason niyan. Hindi for accountability. Ang purpose niyan, para hindi po makatakbo si Vice President Inday Sara sa 2028 presidential election. Yun po yung inisip nila dyan. Dahil nga si Inday Sara napakalakas, wala pong ang makakatalo dyan. Pero ito, ikukunikta natin dito sa gustong mangyari ng mga hinayupak ng mga buhaya, lalo na po Marcos admin, na hindi ho pwedeng patakbuhin si Vice President Inday Sara kasi i-impeach nila, iko-convict nila kung sakali dyan sa Senado, impeachment court. Kasi ito, fishing expedition naman, ginagawa ng Committee on Justice. Hindi po nila may forward yan sa Senado dahil nga walang ebidensya. Baka nag-uusap din po sila, kagaya ni Tito Soto, na wag nyo munang ibigay dito sa Senado kasi pag wala yung ebidensya, panigurado basura yan. Dumiskarte muna kayo dyan, mag-fishing expedition muna kayo kasi impeach natin si Inday Sara. Kasi interest din yan ni Tuta Soto. Gusto niyang magiging vice presidente kasi wala na si Martin Romualdez, so siya na po ang magiging vice presidente. So nag-usap-usap yung upper house at saka lower house. So ngayon, ang direction ngayon ng mga Duterte, sa akin lang sa palagay ko, mukhang ito na po yung plan B ng mga Duterte. Kung sakali, kung sakali, si Vice President Inday Sara ay tutuluyan nilang i-impeach dyan sa Senado, the impeachment court, meron na agad plan B. Kasi nga kagahapon, ito sa akin, tsorya ko lang, nababasa ko lang, nanumpa na po bilang pinakabagong presidente ng PDP Laban, si Mayor Baste Duterte. Kasi acting man yan siya, di ba? Umalis si Robin Padilla at nagiging acting si Mayor Baste. So nagulat tayo. Ito po ang nangyayari kagahapon. Panoorin po natin ang bidyong ito. Ang panunumpa po ni Mayor Baste. Sir, to solemnly swear to abide by and uphold the Constitution of the Republic of the Philippines to abide by and uphold the Constitution of the Republic of the Philippines and of the party, and of the party, to keep faith in to keep faith in and put into practice and put into practice the 5 basic principles of PDP the 5 basic principles of PDP and the basic objective of federalism, and the basic objective of federalism, to perform my duties to perform my to duties the best of my abilities and capabilities, to the best of my abilities and capabilities, without fear or favor, without fear of favor, with the aim in view with the aim in view of furthering the objective of the party of furthering the objectives of the party and advancing the interests of the community and advancing the interests of the community to which it is dedicated, to which it is dedicated, and to conduct myself in a manner befitting a good and true PDP, and to conduct myself in a manner befitting a good and true PDP, so as to bring honor and prestige to the party, so as to bring honor and prestige to the party, and that I take this pledge without mental reservation or purpose or of evasion. and that I take this pledge without mental reservation or purpose of evasion. So help me God. So help me God. Grabe, Allahu Akbar. Narinig nyo yun? Sino nagsabi Allahu Akbar? Si Mr. Robin Padilla. Ito na po. So ito na po yung pinakabagong kaganapan at pinakabagong liderato dyan sa PDP Laban. Congratulations, Mayor Baste. Ikaw na ngayon ang pinakabagong presidente ng PDP Laban. Chairman si former President Duterte. Presidente naman si Mayor Baste Duterte. So ano po yung magiging posibleng mangyari sa panunumpa ni Mayor Baste bilang isang presidente ng PDP Laban? Marami po akong nakikitang mangyari dito. Sabi ko nga, ito ay posibleng Duterte Plan B na inilatag ng camp ni Mayor Rodrigo Rua Duterte PDP Laban. Miyembro rin po ako ng PDP Laban. Legit po kami miyembro dyan, nanunumpa po kami. Okay, dito muna tayo sa impeachment laban kay Inday Sara. Siguro sa tingin ko, kung sakali si Vice President Inday Sara, ito yung pinaka-worst case scenario na, yung pag-uusapan natin, pinaka-worst case na mangyayari dahil yung direksyon ng gobyernong Marcos at mga aliporis na dyan sa Kongreso, Senado, ay gusto talaga po nilang i-impeach si Vice President Inday Sara dahil hindi po nila kaya na banggain si Inday Sara at talunin sa 2028 presidential election. Alam naman natin, mahirapan sila, pero ipagpalagay natin na talagang nabusalan na lahat, nabagsakan na ng mali-malitang pera, anak ng kagwang, i-assume natin, what for example, ito worst case na talaga to si Vice President Inday Sara ay convict po nila. So, ma-impeach sa impeachment court. Pag na-impeach si Vice President Inday Sara, so ibig sabihin, hindi na po siya pwedeng tumakbo, sa kahit anumang posisyon sa gobyerno, lalo na po pagkapangulo. So wala nang Inday Sara. Ito lang, assume lang natin yun yung mga nakikita natin. So siyempre, si Tatay Digong, hindi ho yan papayag na walang Duterte maging presidente sa 2028 at ang PDP. Sabi nga ng isang dilawan na si Igay Erice, na kapag i-impeach nila si Vice President Inday Sara Duterte, Duterte pa rin maging presidente. Kahit sinong Duterte ay pwedeng maging presidente at baka magiging Duterte pa. Duterte presidente, Duterte vice-presidente. So ngayon, si Mayor Baste Duterte, ito po yung ngayon nakaposisyon sa PDP Laban. Nanunumpa bilang Pangulo. So simple lang mukhang ang itutulak po nila na magiging kapalit kay Vice President Inday Sara ay si Mayor Baste Duterte. Kailangan Duterte pa rin. At sigurado si Mayor Baste manalo dyan dahil yung sympathy votes, revenge votes, at saka yung galit ng taong bayan sa gobyernong Marcos. Lahat ng galit kay Bongbong Marcos, mapupunta ngayon kay Mayor Baste. Kung sakaling nairesin si Inday Sara, kung sakali lang. Ito na po yung pinaka-worst case scenario.
So, posible rin, ito pa pangalawa. What for example, kasi alam ko, national talaga ang tatakbuhin ni Mayor Baste Duterte. What for example, si Mayor, hindi talaga ma-impeach si Inday Sara ito. Medyo okay, no? Medyo okay ito na sitwasyon. Si Inday Sara, hindi naman talaga yan ma-impeach, no? Tatakbo bilang isang Pangulo, si Vice President Inday Sara Duterte. So ngayon, meron po tayong dinig na kung hindi ho papayag yung nililigawan ni Vice President Inday Sara Duterte na magiging running mate niya, ay ang pinaka-next option nila, si Mayor Baste ay magiging Vice Presidente ni BP Inday Sara. Yun yung magiging mukhang nakikita ko dito. Ito storya ko lang kasi President man siya ng PDP Laban. O posibleng ganon. Or kung hindi si Mayor Baste ang ipapasok sa pagkapangalawang Pangulo, ito yung mga matunog na mga pangalan na posibleng magiging running mate ni Vice President Inday Sara Duterte. Ang una dyan, si Marcolita. Next yan, si Robin Padilla. At pwede rin po si Senator Bungo. At meron ding haka-haka na si Rowena Gonzon. Yun yung mga pinagpipilian. At si Senador Alan Peter Cayetano. Yun mga running mate ni Vice President Inday Sara Duterte kung hindi matuloy yung Duterte. Pero maingay na rin po yung Duterte. Ito naman, pangalawang nakikita ko po dito, no? Ito ay sariling teorya lang natin. Pag makapili po si Inday Sara ng Vice Presidente at pumayag yung nililigawan niya, but for example, hindi si Mayor Baste, palagay ko si Mayor Baste ang tatakbuhin pa rin niya ay national. Palagay ko lang national pa rin ang tatakbuhan ni Mayor Baste kasi tinanggap naman niya ang pagiging presidente. Siyempre, yung PDP na partido hindi po pwede na hindi tatakbo ng national si Baste. Mukhang ang tatakbuhin ni Mayor Baste ay pagiging senador. Yan ang nakikita ko natin. Kasi ngayon sa Davao, meron ng ginuguro na magiging mayor kapalit kay Mayor Baste, si Rigo Duterte. Yan ang nakikita natin. Tingnan mo may lumabas po na survey, senatorial survey, na nagtabla po yung tatlo dito. Ayan Itong pinaka-latest ito na senatorial survey, si Mayor Baste nakakuha po ng 47%. Tapos Tolfo 47 at Vico Soto. Tingnan mo kung ikaw PDP, nakita mo ito, si Mayor Baste ay number 1 sa senatorial preference survey para sa 2028. Siyempre mag-iisip ka. Kailangan national ang takbuhin ni Mayor Baste. Actually, yung 2025 midterm election, kung senador yung tinakbo ni Mayor Baste, sigurado panalo po siya landslide. Senador na ngayon si Mayor Baste. Siguro ito tuma-timing lang din, no? Na umuuyon lang din sa mga pangyayari ngayon, pambabraso sa mga Duterte. At suportado po ng mga miyembro ng PDP ang pagkatalaga po kay Mayor Baste bilang isang bagong pangulo ng PDP Laban. So, pag bagong pangulo, bagong administrasyon, so malakas na liderato, so meron na talagang programa na maayos. So, panigurado, solid Duterte pa rin po. Ang magiging ligasiya nito ay digong type pa rin. Ayan po. Sabi dyan ni Senator Robin Padilla, kasama si Senator Robin Padilla sa pagpapanunumpa kahapon kay Mayor Baste, kasama si Senator Bungo. Allahu Akbar, opisyal nang itinalaga ang Mayor ng Davao City bilang Pangulo ng PDP Laban. Kapatid ng Vice Presidente at anak ng dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Mabuhay ka, Ginoong Sebastian Baste Duterte. Tragis, no? Proud dito yung alpaka paro. Alam ko, alpaka paro itong si Mayor Baste. So, ito na ho yung ngayon. Ito na ho, yung direksyon ng PDP Laban. Pag tiningnan nyo po, so meron na talagang legit na presidente ang PDP, marami na pong magsitalunan dyan sa PDP. Marami na magsibalikan. Bakit? Tingnan mo si Inday Sara at si Mayor Baste, talagang sila yung dikit talaga yan. Close na close sila. Talagang yan sila, sanggang dikit yan. Yan ang parang close sa lahat ng mga kapatid, si Mayor Baste at si Inday Sara Duterte. Si Inday Sara ay wala pa po siyang national political party. Meron siyang regional political party, hugpong ng pagbabago. Sinabi ko na rin po ito sa inyo dati, na yung pagdeklara ni Inday Sara na tatakbo siya sa pagkapangulo, na ang dadalhin niya sa 2028 presidential election na national political party ay PDP. Bakit? Ito po yung partido ni former President Duterte. Nung una, nagkakahaka tayo kasi nga, sino yung pangulo dyan sa PDP, ano po ang magiging papel ng PDP sa pagkandidato ni Inday Sara. Pero ito ngayon, mukhang luminaw po sa atin. Malinaw na. Siguro out of 100%, nakikita ko po dito 70%. No? 70% na po na ang dadalhin ni Inday Sara sa 2028 presidential election ay PDP. Bakit? Ang chairman yung tatay niya. Ang presidente yung kapatid niya. So ngayon saan si Inday Sara tatakbo? Anong dadalhin ni Inday? Alangan naman mag-iba pa si Inday ng political party. So ako sa akin, 70% ang nakikita ko, pero sa aking palagay, 100% na po ito, ang pupuntahan ni Vice President Inday Sara ay PDP Laban. Hindi po pwedeng hindi tutulungan ni Inday Sara ang PDP at hindi rin po pwedeng hindi tutulungan ng PDP si Inday Sara na ang namumuno ngayon ng PDP, Duterte. Yan ang maliwanag dyan. So, mas malakas, mas solido, ito yung tinatawag na unification. So, para ang iba magiging guided, nakatutok na lang sa PDP. Hindi na nag-iisip ng iba-iba pang political party. Siguro yung mga partido, magiging affiliated na, yung ibang partido na kakampi ng mga Duterte, magiging affiliated po yan sa PDP. So, ang pinaka-mother na
political party ngayon ng Team Duterte at ang susundan ng maraming mga Duterte diehard supporters, nakikita ko po ang PDP laban na. At hihintayin natin sa mga susunod na araw, kasi alam ko marami pong nanunumpa sa PDP, mga matataas na opisyal kasabay ni Mayor Basti kagabi. No? Titingnan natin sa mga susunod na araw kung sino po yung iba pang mga malalaking politician na po posibleng tatawid dito sa PDP, kagaya ni Leandro Leveste, di ba, no? Kagaya ni Harold Respicio, marami mga kongresista na sumusuporta kay Vice President Inday Sara sa pagkapangulo sa 2028 presidential election. So wala na, magiging guide din ng lahat dito. At hindi na malilito ang taong bayan. Saan ba pupunta si Inday? Sa akin kasi ang nakikita ko, ito. Pero ngayon, mukhang PDP laban na po. Hindi pwedeng iiwanan ni Inday Sara si Mayor Basti at hindi rin pwedeng iwanan ni Mayor Basti si Inday Sara. So malaki ang papel ng bawat isa. So punta tayo dito kay Bangag, no? Alam niyo po, si Bongbong Marcos ngayon, yung Norte, malaki po ngayon ang pagkabuwag ng Norte. Lalo na po dito sa baluarte ni Singson, no? Tapos merong ngayong maingay na taga-Norte na si Harold Respicio. Malaki po yung impluwensya ni Harold Respicio sa mga taga-Ilocos, sa mga Norte, sa mga taga-Norte. Dahil kung kahit sa rally kagahapon, doon rin si Harold Respicio. So nakakahata ko ito. So basag ngayon yung sinasabi nilang Solid North at mismong si Harold Respicio, Vice Mayor, ang nagsabi, wala pong Solid North. O ito, bumanat na naman siya kagabi. Pakinggan natin 2 minutong banat niya. Oh. Sir, regarding naman po kay BBM, sir, gusto nila kasuhan ngayon yung mga taong nagtatanong, naghahanap kay BBM at gusto isapubliko sana yung tunay na kalusugan ni BBM. Bilang isang abogado, pwede po ba kasuhan ng Malacanang, ng kanyang mga alipores yung mga taong nagtatanong tungkol sa kalusugan ni BBM? So gusto niya kasuhan yung mga naghahanap kay BBM at nagtatanong ng kanyang kalusugan. BBM, kasuhan mo ako! Nasaan ka na? Meron ka bang sakit? Bakit hindi ka nagpapakita at bakit hindi ka nagtatrabaho? Yung pangako mo sa buong Pilipinas doon, yung pangako mo sa mga Ilocano, sa mga Pilipino, nababawiin mo ang ating karangalan. Wala kang ibang ginawa kundi magnakaw. Kaya lugmok na lugmok tayo. Wala tayong ka-pride-pride. Yung tanging tao na siyang ating hope na ibabalik ang ating pride, ang pamilya Duterte, ayaw mo pang mamuno sa akin. Sayang na sayang, inisquander mo ang pagkakataon para bawiin ang dignidad ng iyong pamilya, ang dignidad ng Pilipino. Ganyan pa ang iyong ginagawa. Napakahina mo talaga. Kung hindi ikaw ang gumagawa niyan, bes, umalis ka na dyan. Kung hindi ikaw ang gumagawa niyan, bakit mo pinapabayaan yung mga mahihina mong demonyon sa paligid mo na siyang magdikta ng pamamahala dito sa ating Pilipinas? Na hindi naman sila pinili ng mga Pilipino. Kung hindi mo talaga kaya, kung mahina ka talaga, kung nag-a-addict ka talaga at nagda-drugs, or kung may sakit ka talaga, hindi mo na kayang tumayo dyan sa iyong hospital bed, wag ka na magtrabaho at ibigay mo na sa rightful holder ng posisyon ng leadership sa bansang Pilipinas. Dahil ang mga Pilipino ay deserve nila ng isang malakas na leader na mamuno sa kanila at gumagawa ng konkretong aksyon at hindi lamang pagnanakaw ang ginagawa. Mahina ka talaga. Oh, grabe yan si Harold Respicio. No? Alam mo itong taong ito, ang lawak na rin ng impluensya niya. Yung mga video niya sa social media, nagtitrending eh. At saka, siyempre, nakakahatag siya sa kapwa Ilocano. So kaya nga hati, basag na ngayon yung Norte. So doon tayo sa sinasabi niyang mahina ka talaga. Mahina ka talaga, BBM, mag-resign ka na. Talaga namang mahina. 100% mahina talaga si Bongbong Marcos. Sinabi na yan ni Tatay Digong at hindi nagkamali si Tatay Digong. Ito yung patunay na yung sinasabi ni Tatay Digong ay may mga katotohanan at may basihan. Hindi lang ngayon si Tatay Digong ang nagsasabing mahina, hindi lang si Respicio at hindi lang tayo. Pati itong hinayupak na muntolpo na tauhan ang animal, no? Mukhang nakumbinsi na po siya na mahina po si BBM na leader. So naniniwala na to kay Duterte. Magulat ka dahil nung post siya sa kanyang FB page, tinawag na talagang mahinang leader si BBM. Ano ba ang nakain ni Tolpo? Kasi malapit na no, eleksyon, no? Natanggal na si BBM sa pagkapangulo. O baka naman, hindi po ito nabigyan ng posisyon. Kaya ito, binanatan niya po si BBM. Bakit? Saan po nagbunga yung pagbanat niya kay BBM? Alam mo, Tolpok, matalinghagak ang animal ka, no? Dahil dito sa post ng isang Mr. Quality Vlogger na video, no? Nung post ay November 21, 2025. Isang video po, tungkol po sa flood control na umano'y lumalabas na ang warrant ng mga sangkot sa flood control. Ipinagmalaki ng vlogger na yon na huhulihin daw yung mga sangkot sa flood control at ipapakulong. Na hanggang ngayon, wala pa rin pong totoong nakulong na mastermind. Ang ginagulang nila si Bong Revilla at saka si Sara Diskaya. Dito uminit yung ulo ni Montolpok. O, bago natin na ipalabas yung statement ni Montolpok, pakinggan natin yung video na budol ni Bungit na kung saan ito ang pinagbasihan ni Montolpo na mahinang leader si Bungit. Pakinggan natin. Gandang araw po sa inyo lahat. Ito po ay isa pang report na aking ginagawa Naging upang reporter na malaman ng taong bayan kung ano na ang nangyayari tungkol sa mga flood control na kaso na naging iskandalo. At kung paano ang kung ano ang mga ating nagawa upang mapanagot ang mga may kagagawan nito. Kaya nais kong i-report na ang ombudsman formal nang naghain ng kaso laban kina Saldico at iba pang 17 individual batay sa mga ebidensyang iniakyat ng ICI at saka ng DPWH. Hindi po ito haka-haka, hindi po ito kwento. Kwento nga bulay. Ay tunay na ebidensya. At ito po, para hindi ko na babasahin, pero makikita naman ninyo sa phone ninyo, ito yung listahan ng may arrest warrant na.
At ang susunod na hakbang, ay wala nang paligoy-ligoy pa, ang ating mga otoridad ay siyempre papatupad na nila itong mga arrest warrant na ito. Aarestuhin na sila, ihaharap sa korte at pananagutin sa batas. Walang special na pagtrato, walang sinasanto. Ako ang nagsimula nitong lahat. Ako ang Gago. magtatapos. Ikaw Kaya talaga. tasahan po ninyo na wala pong tigil itong aming ginagawa. At kahit na parang napakatagal ang dumaan na panahon, ako'y nagpapasalamat sa pasensya ng ating mga kababayan. Ngunit nagbunga na ng resulta ang mga pasensya ninyo. Maraming salamat po. Magandang araw po sa inyo. Olol, budol. November 21 po yan, 2025 last year. So nambudol siya dyan. So ngayon, wala pong nakulong. Walang naparusahan. Yung mga warrant sinasabi niya, mga small fish. Yun po yung mga DPWH. Pero yung totoong mastermind, malaya. Yung sinabi niya na siya nagsimula, oo nga, ikaw nagsimula. Ikaw nagsimula na mangurakot. Ikaw nagsimula pumirma, mga insertion, flood control, ghost projects. Ikaw lahat ang nagsimula. Kaya matatapos din, ikaw rin magtapos sa paglima sa kaban ng bayan. Yung post na yon, doon nagwalit si Muntulpok. Ito yun, basahin natin yung natauhan na yung hinayupak na ito. Ang sabi ni Muntulpok, itong video ay lumabas noong November 21, 2025. Nakikita naman natin sa pizza ni Mr. Quality Vlogger. Sabi ng Pangulo ay arestuhin na ang mga sangkot sa DPWH flood control scam. April 2026 na o 5 months mula noong lumabas ang video, bakit sina former Senator Bong Revilla at Sara Diskaya lang ang naaresto pa? Bakit wala pa yung iba? Mukhang mahinang leader talaga itong si BBM. Ang gusto kasi ni BBM ay party-party at pagbiyahe-biyahe lang. Ito na yun. Bumaliktad na. No? Bumaliktad na si Tulfo. Noon, pro-BBM, ngayon anti-BBM na. Pro-Marcos noon, anti-Marcos na. Pero, hindi ho siya pro-Duterte. Anti-Duterte pa rin ang buwang. So, sa mga tweet, siya ay pinklawan. Siya ay dilawan. Pero putang ina, lit ka na, Montulfo. Wala nang maniniwala sa'yo. Ngayon ka palang natauhan na si Bungit mahinang leader. Si Inday Sara 2023, 2022. Alam na ni Inday Sara mahina, kaya kumala si Inday eh. Pero ikaw inayupak na Montulfo, nagdrama ka na naman ngayon. No? Kunyari galit ka kay BBM. Pero ang nakikita ko dito, kaya binatikos niya ng diretso si BBM, mukhang hindi po ito na-delibera ng malita. Mukhang hindi po ito nahatian ni Claire Castro at saka ni Dave Calvo. Diba sabi nga ni Marcolita Congressman Marcolita Paulo na maraming pondo ang trolls, bilyon-bilyon. Sabi din ni Leandro Levesti, meron din pondo yung mga kongresista na mga trolls, bilyon-bilyon galing sa PCO. So paano na Montulfo, hindi ka nahatian? Kaya ngayon, nagbago na ang ihip ng hangin. Ngayon ay alikabok na lang. No? Nagbago na yung timpla. Noon matamis, ngayon ay mapakla na. Pero dilawan talaga siya na. Dilawan talaga. Anti-Duterte, so ngayon anti-Marcos na rin. So, welcome to Pinklawan. Ayun ang nangyayari kasi magulat ka. Anak ng kagwang, grabe yung papuri kay Bongbong Marcos, no? Mukhang siguro nakat na yung allowance, generous allowance. Alam mo kasi pag mga bayaran, siyempre may limit lang yan. Pag hindi na deliveran, pag hindi na sahuran, paniguradong magmamaktol at mag-iiba ang linya, kumbaga nagpasaring na ito. Putangin na, pag hindi mo ako sasahuran, di mo ako dala ng generous allowance, dahan-dahanin kita. So ngayon ito muna, mahinang leader si Bungit.